May amo naman din ako na napasukan dati na mababait sila. May amo ako dati na nirentahan niya ako ng 2 buwan. Una, nakita niya ako doon sa friend niya na maglilipat siya ng bahay Maglilipat siya ng bahay. So, tinanong niya ang aking amo na, saan mo siya narentahan? Saan ka nagrenta? So, syempre, yung amo ko na yun is, sinabi niya sa kanya kung saan, ganito, ganyan. So, tinanong niya ang aking amo na, yung amo ko na una sa kanya, na 1 buwan lang siya sa akin. So, kinausap niya ang aking amo na, after sa'yo, sabihan mo ako para rintahan ko rin siya. So, yun, nirintahan niya ako. So, nung time na yun is bumisita siya ng time na yun, nakita ko siya. So, after nun, 1 month ako sa kanya, is nirintahan niya sa amo ko, nagrenta siya sa amo ko. So, yun na. Sabi ko, hala, hindi ko alam na friend pala niya yung amo ko dati. So, yun, hindi ko akalain na sobrang bait niya. Yung amo kong lalaki is may parang apartment siya na pinaparintahan. So kami is nakatira kami sa 3rd floor. Yung 1st floor, 2nd floor, at saka 4th floor is may nagrenta doon. So ngayon, abudan siya ako sa pagkain noon. Grabe, hindi ko talaga makalimutan yung amo na yun. Tapos, pag bumibili siya, yung anak niya is 2 lang, babae at saka lalaki. Tapos, pag bumibili siya ng pagkain sa mga anak niya, kasi ang edad ng mga anak niya is, hindi ako nagkakamali, is 5 at saka 8 years old. So, pag gusto ng kumain yung mga alaga ko ng pagkain like pizza, burger, mga ganyan, is bumibili yung aking amo. Pero sa breakfast is nagluluto kami ng breakfast. Tapos sa tanghalian nagluluto kami. Sa night ng dinner is bumibili talaga kadalasan ang aking amo. Either pizza, burger, mga ganon. Sinasali ako ng aking amo. Yung mga alaga ko, sobrang payat. Yung katawan nila is payat talaga sila. Kahit maabundan sila sa pagkain, payat ang aking mga alaga, babae at saka lalaki. Kaya pag bumili yung amo ko ng babae na pagkain, isang order sa aking alagang panganay at pangalawa, isang order din. Pag hindi nila ubos, ibigay niya sa akin. Hindi siya mahilig magbigay ng pagkain sa labas. Yung halimbawa may tira kami, ibibigay sa labas, hindi. Pag hindi nila naubos yun, ibigay sa akin. Tapos pag bumili sila ng pagkain, may order din ako. Isang order sa akin, isang order sa kanila, ganun. Ayun na, pag hindi naubos ang pagkain ng aking alaga is ako ang kumakain. Sabi ko sa aking amo na hindi ko kayang maubos yan. Sabi niya, balutin mo at saka ilagay mo sa ref bukas ng umaga. Pwede mo pang kainin yan. Lagay mo lang sa ref. So yun, sabi ko, ang sarap maging amo ng ganito, sabi ko. Sabi ko, hindi naman po lahat na naging amo ko dito sa unang abroad ko dito sa Saudi is mga salbahis. Meron ding mga mabait. So, 2 months ako sa kanila. Alam nyo ba nung pagkatapos ko ng 2 buwan is dinala niya ako sa mall. Binilhan niya ako ng pajama, ano pa yung t-shirt, tapos pinag-grocery niya ako ng mga shampoo, sabon, bago niya ako pinauwi sa aking amo. Kasi pag natapos ako sa kanila ng 2 buwan, kukunin na ako ng amo. Either yung amo ko ang mag-pick up or driver. Nung time na yun is hinatid niya ako. Hinatid niya ako sa bahay ng aking amo. Kasi sabi niya, ako na maghatid ng katulong mo kasi idadaan ko siya sa mall. So, alam ng aking amo na binilhan niya ako. Tapos, nung dumating na ako sa bahay ng aking amo is, sabi ng aking amo, mabait yung amo mo kasi sabi niya sa akin, ibibili ka daw niya ng mga gamit. Sabi niya, oo nga, hindi ko alam na ibibili niya ako ng mga damit. Sabi ko sa kanya. Tas naiyak pa ang aking alaga at saka aking amo na babae dahil renta lang kasi nila ako. Kaya yun, alam ko ang bahay nila dito pa rin sa Jubil. Pero pag kumuha yun sila ng katulong na Pilipina, swerte. Kasi mabait sila, guys.